Iginiit ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pagkakaisa upang matugunan ang pangangailangan ng mga kababaihan at kilalanin ang kontribusyon sa lipunan sa pagdiriwang ng International Women's Day. Samantala, may handog namang libreng sakay ang MRT-3 sa kababaihan ngayong araw. Ito ang balita ni Rosa Lico. Kaisa si Pangulong Rodrigo Duterte sa pagdiriwang ng International Women's Day ngayong araw. Sa kanyang mensahe, nanawagan nito sa sambayan ng Pilipino ng pagkakaisa upang matugunan ang pangangailangan ng mga kababaihan at kilalanin ang kanilang kontribusyon sa lipunan. Dapat din anyang bigyang daan ang women empowerment at ang katiyakang na ipatutupad ang Magna Carta for Women sa lahat ng sangay ng gobyerno. Batas itong naglalayong alisin ang diskriminasyon sa mga kababaihan. Bukod pa rito, hinihikayat din ng punong ehekutibo ang mga taong gobyerno na isulong ang mga kasanayan at plataporma na reresolba sa mga hamon sa pagpapatupad ng gender equality and development simula sa lahat ng lokal na pamahalaan sa buong bansa. Sa uli, binigyang diin ni Pangulong Duterte na dedicated ang pamahalaan sa pagsusulong ng pantay na oportunidad para sa lahat. Samantala, kanina, nagwagayway ng kangkong ang grupo ng mga kababaihan na sumisimbolo nila sa kahirapan at pagtatapon sa kangkungan ng mga trapong politiko na maaaring mahalal sa eleksyon. Lalabanan pa rin umano ng mga ito ang kontraktualisasyon, kahirapan at ilan pang mga bagay na patuloy na yumuyurak sa dignidad ng kababaihan. Ang ilan, kinontra ang naging pagtrato ni Pangulong Rodrigo Duterte sa mga babae na anilay uri ng misogyny at pangmamaliit. Remember yung pinatay na Australian missionary na sabi niya ayaw niya na pinatay. Pero maganda pa naman. Dapat nga ang mayor ang mauuna. Yun ang unang-una talaga. Kaya kami noon, naggawa kami ng action na rape is no joke. Pagkatapos, isa pa, yung sasabihin niya sa mga sundalo na pag kayo nakapaggahasan ng tatlo, parang ako ang may responsibilidad dyan. May handog namang libreng sakay ang MRT-3 sa lahat ng kababaihang pasahero ngayong araw bilang pagpupugay ng Department of Transportation sa pagdiriwang ng International Women's Day. Nagsimula ang libreng sakay kaninang alas 7 hanggang alas 9 ng umaga at muling ipatutupad mamayang alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Marami ang nagpasalamat sa libreng serbisyo at pagpapahalaga sa kababaihan na inihandog ng DOTR. Siyempre po masaya. Magandang benefits po para sa mga kababaihan. Nakakatipid. It's a great opportunity for us because they do acknowledge the day of for the Women's Day. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue, Malacanang. Isa ang Pilipinas sa mga pinakadelikadong bansa sa buong Asia para sa mga babae. Ayon yan sa isang Singapore-based research company. Ito ang balita ni Mai Bermudez. Bilang isang Pinay, takot ka bang lumabas ng bahay paggabi? O pakiramdam mo ba'y dehado ka pa rin sa mga oportunidad dahil ikaw ay isang babae? Ayon sa isang Singapore-based research company na Value Champion, pangatlo sa kulelat ang Pilipinas sa mga bansa sa Asia na safest for women o pinakaligtas para sa mga kababaihan. Isa umano ang bansa sa mga pinakadelikado para sa mga babae, sunod sa mga bansang India at Indonesia. Naging batayan umano sa naturang pag-aaral ang access sa mga programang pangkalusugan, batas para sa mga babae at oportunidad. Pero bilang isang Pilipina, ligtas ka pa nga ba? Before Duterte, oo, hindi siya safe. Pero since Duterte na, safe na. Kasi maganda yung mga project ni Duterte. Tsaka anti-crime siya. Sa company namin, active sila sa mga when it comes to health, yung wellness ng person. Si Francina, sales manager ng isang pharmaceutical company, naniniwala namang ligtas at kampante siya pag lumalabas sa Quezon City. Depende sa lugar. Dito okay naman sa amin. Super wala naman ako nababalitaan na. Pero kung may ilang naniniwalang hindi sila mapapahamak, may ilan namang balot pa rin ng takot pag lumalabas ng kanilang tahanan. Natatakot eh. Kasi yung mga mga drug addict kanyan nagkalat dito sa natin. Ayon sa isang women's movement, may mga issue pa rin na hanggang sa kasalukuyan ang hindi pa rin natutugunan, gaya ng hindi pantay na pagtingin sa kababaihan. Sana ang mga issue na nagpalala ng kahirapan
sa kababaihan at sa sambayanan, gaya ng kontraktualisasyon, wakasan na, gaya ng mga mataas na presyo ng bilihin, wakasan na ang karahasan, ang diskriminasyon sa mga babae. Ayon naman sa women's group na Gabriela, sa kabila ng kampanya kontra kriminalidad ng pamahalaan, isang Pilipina ang nabibiktima ng panggagahasa kada 72 minuto at libo-libo rin ang nakakaranas ng pang-aabuso, partikular na sa mga pampublikong lugar. Sakaling maging biktima ng pang-aabusong sexual o hindi tamang pagsusustento, handa ang mga otoridad sa agarang pag-aksyon gaya ng Women's Division ng National Bureau of Investigation. Isa sa mga frontline offices natin ay ang Anti-Violence Against Women and Children Division. So they could go directly there without having to pass through our Complaints and Recording Division. At doon ay mabibigyan sila agad ng atensyon. Para naman sa Philippine Commission on Women, naging Advanced Women's Month gift ng pamahalaan ang batas hinggil sa expanded maternity leave na nagdagdag ng bayad na araw para sa mga babaeng manggagawa. May Bermudez, UNTV News and Rescue, Manila. Malapit nang maging batas ang pagbabawal sa pagsipol at lahat ng uri ng pambabastos, lalo na sa mga kababaihan. Ito ang balita ni Grace Cassie. Wala nang pinipiling panahon at lugar ang mga gumagawa ng iba't ibang uri ng pambabastos. Pero lahat ng mga gumagawa nito dapat nang mag-isip-isip dahil kapag naisabatas na ang Safe Spaces Bill, maaari nang makulong ng hanggang 6 na taon ang mapapatunayang gumagawa ng anumang uri ng pambabastos o sexual harassment sa babae man, lalaki o sa isang miyembro ng LGBT. Base sa panukalang batas, bawal na ang catcalling o paninipol. Hi, miss. Ano ba? Bastos mo ah! Stalking at paulit-ulit na paghingi ng pangalan at contact details ng isang tao, pagmumura, panghihipo, sexual jokes, pagtingin ng malaswa, pangungutya sa isang tao base sa kanyang kasarian, nakakabastos na body gestures, pagpapakita ng mga masaselang bahagi ng katawan. Lahat ng mga ito ay pinagbabawal ng gawin sa mga parke, paaralan, kalye, palengke, terminal, pampublikong sasakyan, mall at mga government building. We want equality between men and women, na safe ang lugar sa mga babae. As much as it is safe for men, it is equally safe for women. Kaya ginagawa natin to that there's no room for any form of harassment in our country. Ipinagbabawal na rin ang mga mahalay na comment sa social media, paninira ng reputasyon ng isang tao gamit ang kanyang picture o video at paggawa ng mga meme na ngayon ay karaniwan ang nakikita sa social media. If it's without permission of the person, tas ginawa ka ng meme na binababoy mo yung pagkatao or pinagtatawanan mo yung pagkatao ng isang tao, that's part of harassment. Sino mang makaranas ng anumang uri ng pambabastos ay maaaring magsumbong sa mga itatalagang anti-sexual harassment officers ng Philippine National Police at MMDA. Lahat ng mapapatunayang guilty sa mga nasabing paglabag ay maaaring makulong mula 1 taon hanggang 6 na taon at pagmumultahin mula 1,000 piso hanggang 100,000 piso depende sa bigat ng paglabag. Kailangan talaga may respeto sa lahat ng mga babae. Oo, kahit sino. In short, bawat isa dapat may respeto sa bawat isa. Karapatan lang ng mga tao, bawat tao, na magkaroon ng respeto bawat isa. Maganda yan. Buti ngayon lang. Kaya lang, bakit ngayon lang yan na ano? Sana noon pa, no? Para equal rights tayo dito sa Pilipinas. Dapat lang talaga na sa batas yun. And more importantly, bukod sa isa batas, dapat i-implement nila ng maayos. Kapag ganap na itong naisabatas, may pananagutan na rin ng mga school administrator at mga kumpanya oras na may mangyaring sexual harassment sa kanilang nasasakupan. Grace Castin, UNTV News and Rescue, Quezon City. Sa iba pang balita, hindi muna ipinagagamit ng Philippine National Police o PNP ang bagong rank classification ng mga pulis. Ito'y habang wala pang implementing rules and regulations ang batas para dito. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Balik sa dati ang rank classification ng PNP. Ito'y matapos na bawiin kahapon sa pamamagitan ng isang memorandum na inilabas ni Chief the Directorial Staff, Police Deputy Director General Camilo Cascolan, ang naunang memo ng Directorate for Personnel Records and Management na nag-aaproba sa bagong ranggo na katulad ng sa militar.
Ayon kay Cascolan, hindi muna ipatutupad ang bagong rank classification hanggat hindi inilalabas ang implementing rules and regulations ng Republic Act 11200. Ito'y upang maiwasan aniya ang kalituhan sa publiko at kung paano isulat ang abbreviation ng mga bagong ranggo. Ang isang reason doon is to be able not to create confusion. Kasi marami pang mga opisyal natin, marami ring tao na after ng publication of 15 days, baka hindi nila alam kung paano nila isulat. So pag-uusapan yung sa IRR, then we also have what you call the how many lines dapat ilagay yung pangalan. And then of course, the IRR will be able to consolidate all issues and concerns, be able to solve it there. Halimbawa, aniya ay kung legal bang gamitin ang P-Gen period o P/Gen period bilang abbreviation sa ranggong Police General o ranggo ng Chief PNP para lamang maipakita na iba ito sa General ng Militar. Dagdag ni Cascolan, matatapos ang 15 days publication ng batas sa March 10 at posibleng matapos naman ang IRR sa March 15. Ang target naman ng PNP ng paglabas ng IRR at saka approval niya will be March 15. So hopefully, March 16, ayos ng lahat. There will be no more confusion. Ang bagong rank classification ay sinimulang gamitin ng ilang opisyal ng PNP at ng media noong nakaraang linggo matapos na maglabas ng memo ang PNP-DPRM noong February 27. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue, Campo Crame. Ilang mga Pinay ang sumikat, naging kontrobersyal o nagkaroon ng pangalan sa iba't ibang larangan sa Pilipinas at maging sa buong mundo. Kilalanin natin sila sa ulat na ito ni Ray Pelayo. Sa kultura ng mga Pilipino, may mga mahalagang ginagampanang papel ang mga babae. Sa pamilya, maasikaso si nanay sa mga pangangailangan ni tatay at ng mga tsikiting. Pero may mga babae rin na naging popular sa iba't ibang larangan, mapalokal man o international. Push me higher. The new Miss Universe is Philippines! Itinuturing ang Pilipinas na beauty queen powerhouse dahil sa dami ng mga Pinay na nananalo sa international beauty pageants. Halimbawa na lamang ay ang ilan sa mga tumatak sa kasaysayan ng Miss Universe na sina Gloria Diaz, Margie Moran, Pia Wurtzbach at Catriona Gray. When I was 13 years old, my mother told me, I had a dream that you were in Miss Universe and you won in a red dress. Tayo rin ang nagkaroon na ng dalawang babaeng pangulo na sina Cory Aquino at Gloria Macapagal Arroyo. Matapos ang termino ni Arroyo sa pagiging presidente, ay muli itong naging representante sa Pampanga hanggang sa ito'y iparesto at makulong sa ospital dahil sa iba't ibang akusasyon sa kanya. Pero nakalabas din ito noong 2016 at ngayon ay naging House Speaker pa. Still, no reaction. Maging sa Korte Suprema ay naupo rin bilang Chief Justice si Maria Lourdes Sereno, pero naalis ito sa pwesto noong 2018 sa pamamagitan ng quo warranto petition. No offer, no talk. Pinalitan siya ni Teresita de Castro ng mahigit 2 buwan lamang bago magretiro. Kapansin-pansin sa mga lathalain gaya ng Wikipedia na si De Castro ang kauna-unahang Chief Justice na babae dahil binaliwala ng quo warranto petition ang pagkakaluklok kay Sereno. My schedule is full. I have so many activities set this coming days and Di rin matatawaran ng mga Pinay na nagpakita ng galing sa larangan ng pag-awit na hinangaan maging ng mga banyaga. Ilan na dito sina Lea Salonga, Jessica Sanchez, Casey Tandingan at Morissette Amon. Feels good. Kasi sobrang unique eh. Thank you so much. Sa larangan naman ng palakasan ay di pa uhuli si Heidelin Diaz. Training, kain, tulog, training, school, yun ang buhay ng isang atleta. Kapag dominante ang isang babae, karaniwang biruan na under-desire si mister. Pero isang magandang ugali at esensya ng pagiging babae na dapat mapanatili ni Eva at Maria ay ang kumilala sa lalaki bilang haligi pa rin ng tahanan.
Ray Pilayo, UNTV News and Rescue, Quezon City. Malaki ang nagiging papel ng mga kababaihang mambabata sa pagpapasa ng mga mahalagang panukala sa Kongreso. Ang kanilang mga pananaw, lalo na sa mga panukalang may kaugnayan sa kapakanan ng mga kababaihan ay hindi binabaliwala at ikinukonsidera rin ng mga lalaking mambabatas. Ito ang balita ni Nel Maribuho. Kung dati ay limitado lamang ang mga nakikita nating mga kababaihan na sumasabak sa mundo ng politika, ngunit sa bagong henerasyon ngayon ay nakikita na natin na nagiging bahagi na rin sila ng haligi ng Kongreso. Si Jeronima Tomelden Pecson ang kauna-unahang naging babaeng senador sa Pilipinas. Mula pa noon ay dominado na ng mga lalaking mambabatas ang Senado. Ngunit habang tumatagal ang panahon ay unti-unting nadadagdagan ang mga kababaihang naahalo sa komposisyon ng mga senador ng bansa. Ngayon sa 17th Congress, mapapansin na ang mga babaeng mambabatas na nakikipaglaban at nagsusulong na rin ng mga batas na humuhubog sa kinabukasan ng Pilipinas. Sa 24 na mambabatas na komposisyon ng Senado ngayon, 18 ang mga lalaki at 6 naman ang mga kababaihan. Bawat senador ay may kanya-kanyang mga advokasya at mga isinusulong rin ng mga panukalang batas. Pangkaraniwan na sa mga lady senators maging sa mga kongresista na isulong ang kapakanan ng mga kababaihan. Kabilang sa mga mahalagang naipasa ng batas ay ang 2009 Magna Carta of Women na layong ipagbawal ang diskriminasyon laban sa mga kababaihan at pagkilala sa kanilang mga karapatan. Ito ay iniakda ni Senator Jamby Madrigal. Sina Senator Risa Ontiveros at Congresswoman Pia Cayetano naman ang nagsulong ng expanded maternity law sa Kongreso. Ayon kay Senator Sherwin Gatchalian, sa paggawa ng mga panukalang batas, palaging ikinokonsidera ang opinyon ng mga babaeng mambabatas. Magandang may inputs ng women legislators natin dahil siguradong maproprotektahan yung kapakanan ng ating kababaihan at yung promotion ng kanilang welfare ay nabibigyan ng priority. So maganda na balanse ang paggagawa ng batas kasama of course our women. Importante dahil dito sa atin marami tayong batas na dapat binibigyan ng pinopromote at binibigyan proteksyon ng ating kababaihan. Ngayong darating na 2019 midterm elections, iba't ibang personalidad at grupo ang nais na sumabak sa politika. Ang iba sa kanila ay mga baguhan pa lamang. Sa 173 na party list groups na sasabak sa halalan, 2 lamang dito ang mapapansin na direktang nire-representa ang mga kababaihan. Sa 62 senatorial candidates, 11 naman ang mga kababaihan. Karamihan sa kanila ay nais tulungan ng mga kababaihan sa pamamagitan ng iba't ibang programa at mga planong isulong ng mga panukalang batas. Ngayong Women's Month, binibigyang halaga ang mga iniambag ng mga kababaihan sa ating lipunan. Kung tatanungin ang mga lalaking senador, payag naman ba sila na magkaroon naman ng Men's Month? Okay na siguro yung Women's Month. Hindi mo kailangan ng Men's Month kasi kaya naman natin mas dapat natin bigyan ng recognition ang ating mga women in our society. Hindi na, okay na yun. Women's is already enough. Men's is, alam mo naman, taken na natin na marami tayong mga posisyon na puro lalaki na. So I think ang gusto natin to promote more women in government and public service. Sa kasalukuyang estado ng ating politika, iba-iba man ang pananaw o kasarian, mas mahalaga pa rin para sa bayan kung ano-ano ang naiambag ng bawat isa upang umunlad ng bansa. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue, Senate of the Philippines. Bilang bahagi ng selebrasyon ng National Women's Month, pinili namin ang iba't ibang mobile apps na mapapakinabangan at makatutulong sa mga kababaihang sawi sa pag-ibig. Ito ang balita ni Monokson. Edita, let me explain. Hindi ko kailangan ng paliwanag mo! Akala ko ba ako lang? Bakit mo pinagpalit na babae yun? Ang sakit-sakit naman ng ginagawa mo. Pinasasa na tanging ako. Ang
Pusong sugatan, iniwan, o pinaasa. Alinman sa mga ito ang nararamdaman mo, huwag kang mag-alala dahil mayroong mobile apps na tutulong sa'yo. Kalimutan na ang pakikipagsapalaran sa flames at pagsilip sa mga slam book. Dahil isang pindot lang sa iyong smartphone, downloaded na ang mga apps na ito. Para sa sugatan mong puso, hanapin na sa App Store ang Mend app. Isang mobile app para sa mga iniwan, pinaasa, sinaktan, niloko, pinaglaruan. Oo na, alam ko na. Hindi mo na kailangan isa-isahin pa. Okay. Sige, download mo na. Itinuturing na self-care app for heartbreak ang Mend app. Iga-guide ka ng app sa araw-araw na paglalakbay mo upang makapag-move on. Naglalaman ng app ng mga training activities na certified umano ng 2 milyong mga heartbroken na nakapag-move on na sa kanilang bagong relasyon. Ang app ay female-founded at nilikha para sa mga kababaihan. Para lubos na makamove on, i-download naman ang G's app. Makakakuha ka ng payo mula sa iba't ibang mga kababaihan. Hindi ka dapat mahiya na gamitin ang app dahil pwede kang anonymous upang mas maging open at makakuha ng payo na gusto mo. Alamin kung ano ang ibig sabihin ng mga tanong gaya ng should I go out with him? What does his text mean? Should we break up? At iba pa. Ay, sarap ng feeling na nakang-move on. What's next? Wait lang. Kung nakamove on ka na at handa na muling pumasok sa isang relasyon, pwedeng i-download ang Mind Sale app. Isang mobile application upang ihanda ka sa pakikipagrelasyon. Makakakuha ka ng dating tips, dating advice, matchmakers at dating consultants. Karamihan ng kailangan mo upang feeling ready at confident na sumabak sa magulong mundo ng pag-ibig ay nasa Mind Sale app. Ay, mali pala yung masyadong silosa. Mali rin yung masyadong assuming. Kung matagpuan naman ang sinisintang irog, isang messaging app naman na eksklusibo para sa nagmamahala ng pwede mong i-download. Ang Couple app ay isang little social network para sa iyo at sa iyong sinisinta. Mag-send ng photos, message at gumawa ng plano. Mayroon ding thumb kiss option para sa sweet na message mo sa kanya. Ang sweet talaga nito! Nakakainis ka! Hello! Ang kulit mo! Ang mga mobile apps na ito na dinisenyo para sa kababaihan ay maaari din namang magamit ng mga kalalakihan. Hindi lang naman sila ang nasasawi sa pag-ibig, di ba? Sige na, Gareth na. Sige, mauna ka na. Sunod na ako doon. Totoong malawak na ang naabot ng teknolohiya. Maraming paraan para magamit natin ito. Ang mga dating apps hindi lamang ginawa upang makahanap ng partner. Sana ang teknolohiyang ito ay magamit natin upang ma-achieve ang ating mga relationship goals, lalong-lalo na ang mas mahalaga sa ating mga buhay. Mon Hokson, UNTV News and Rescue. Isinusulong ngayon sa mababang kapulungan ng Kongreso ang panukalang batas na magbibigay ng buwanang sweldo para sa mga housewife o ang mga nanay na nakatutok sa pag-aasikaso sa tahanan. Ito ang balita ni Joan Nano. Bagaman hindi namamasukan, abala araw-araw ang 33 anyos na si Cristal Olorvida sa pag-aalaga ng kanyang 4 na anak. Alas 4:30 pa lang ng madaling araw, gumigising na siya upang asikasuhin ang mga anak sa pagpasok sa eskwela at ang kanyang mister napapasok naman sa trabaho. Matapos nito ay magiging abala naman siya sa paglilinis, paglalaba, pagluluto at iba pang gawaing bahay. Sa pagiging isang ina po, mahirap na masarap. Yun po, masaya. Yun. Kasi mahirap na masarap kasi nakikita mo yung mga anak mo na susubaybayan mo na lumalaki. Yan. Kaya kailangan po talaga ang puspusan na kahit papaano makahanap ng extra income para po ma-provide yung mga pangangailangan. Isa lamang si Cristal sa mga housewife o mga may bahay na tutok sa pag-aasikaso sa tahanan, maghapon ng trabaho pero walang sweldo. Kaya't isinusulong ngayon sa Kongreso ang Housewives Compensation Act na magbibigay ng 2,000 pisong buwanang sweldo sa mga housewife o full-time mother. Ayon kay Albay Representative Joey Salceda na may akda ng panukala,
Makatwiran lamang na pasweldohin ng mga nanay dahil sa malaking sakripisyo na ginagampanan ng mga ito. Sakaling maisabatas, ang Department of Social Welfare and Development at ang local government unit ang mangunguna sa pagtukoy ng magiging benepisyaryo nito. Tinatayang aabot sa 35 billion pesos kada taon ang pondong kakailanganin dito. Para sa grupong Oriang Women's Movement, kulang na kulang ang 2,000 piso sa dami ng obligasyon ng mga nanay. Hindi kasya, hindi sapat ang 2,000. Ang totoo lang, kahit sa mahirap, 5,000 dapat ang minimum na may hawak ang mga mahirap. Bagaman aminado si Cristal na hindi sapat ang 2,000 pisong sweldo, aniya, walang katumbas na halaga ang responsibilidad ng isang ina sa kanyang pamilya. Pero syempre po, bilang nanay kasi responsibility mo naman po kahit walang sahod. Ang pinaka-treasure mo po doon, nakakasama mo po yung mga bata sa araw-araw. Nasusubaybayan mo po yung paglaki nila. Sa kabila ng hirap, pagod at pagsasakripisyo, handa ang mga nanay na ibigay sa kanilang pamilya ang pag-aalagang walang kapantay, ang pagmamahal na walang hinihintay na kapalit at ang pangunawang hindi masusukat ng anumang bagay. Joanna Nano, UNTV News and Rescue. Tiniyak ni Labor Secretary Silvestre Bello III na mabilis na mabubuo ang Implementing Rules and Regulations o IRR ng Expanded Maternity Leave Law na nagtatakda ng karagdagang maternity leave benefit sa mga kababaihang manggagawa. Mayroong 70 araw ang Department of Labor and Employment upang buuin ang IRR, ngunit ayon kay Bello, posibleng matapos nila ito sa loob lamang ng 45 hanggang 60 araw. Sa ilalim ng bagong batas na ito na nilagdaan ni Pangulong Rodrigo Duterte, nitong February 20, ginawang 105 days ang paid maternity leave mula sa dating 60 days lamang. Magiging epektibo ito 15 araw pagkatapos mailathala ang IRR. Matapos ang dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo noong nakaraang Martes, tinatayang tataas ang presyo ng langis sa susunod na linggo. Ayon sa mga industry player, posibleng tumaas ng hanggang piso ang presyo ng gasolina habang nasa 5 hanggang 10 sentimo lamang sa diesel. Nilinaw ng mga oil company na hindi pa ito pinal dahil mayroon pang natitirang ilang araw na trading day bago ang final adjustment sa presyo ng produktong petrolyo. Sisimulan na ng DPWH ang Phase 2 ng road concreting sa Boracay Island. Nananawagan naman ng publiko sa DPWH na sana ay maging tuloy-tuloy ang trabaho upang hindi magkaroon ng delay. Ito ang balita ni Vincent Arboleda. Patapos na ang Phase 1 ng road concreting project ng Department of Public Works and Highways sa Boracay Island. May haba itong 2.66 kilometers at sumasakop sa Boracay Circumferential Road mula sa Cagban Jetty Port papunta sa Station 1. Bunsod nito, balak ngayon ng DPWH na simulan na ang Phase 2 ng road rehabilitation sa isla. Yung Phase 1 halos tapos na, so we'll be formally inaugurating the Phase 1 within the end of the month. Tapos this month, sisimulan na rin namin yung Phase 2. Yung itong circumferential road papuntang hanggang City Mall. Kaninang umaga ay nagtungo sa Boracay Island si DPWH Secretary Mark Villar upang tignan ang pagpapatupad ng road concreting project sa isla. Pinuntahan din ito ang nagawang kalsada sa Bulabog area na tinatawag na missing link ng ahensya. Dati kasi walang accessibility dito, so yun ang ayusin namin yung accessibility para mabuo yung circumferential. Mamaya, imimit po namin yung mga utility companies para ma-fast track na yung pagtanggal ng mga spaghetti sa taas. Ang Phase 1 ng road concreting project ng DPWH sa Boracay ay may kabuuang budget na 490 million pesos habang 300 million pesos naman ang nakalaan para sa Phase 2. Panawagan naman ng mga taga Boracay sa DPWH madaliin ang proyekto. Sabi nila, do not delay works, yung pala work delay. Dapat sana araw-araw naman gagawin nila yun. Na tuloy-tuloy pa yung trabaho nila at saka kahit na yung patalon-talon yung kanilang trabaho, basta tuloy-tuloy. Lahat perwisyo. At saka yung traffic po, naapektuhan yung number 1, yung mga check-out at saka empleyado ng hotel.
Yun ang inaano namin yung traffic. Aminado naman ng lokal na pamahalaan sa mga magiging inconveniences na magre-resulta habang ginagawa pa ang kalsada. We look on the brighter side always. And we expect that the oncoming rehabilitation will help solve whatever problems that we had before. No? So we are bullish on that. Ang road concreting project ay bahagi pa rin ng ginagawang rehabilitasyon ng Boracay. Vincent Arboleda, UNTV News and Rescue, Boracay. Nag-inspeksyon ng mga piskal ng Department of Justice sa Manila International Container Port upang suriin ang dalawang magnetic lifters na pinaglagyan ng shabu na nagkakahalaga ng 2.4 billion pesos. Mula sa Maynila, ito ang balita ni May Bermudez live. May? Yes, Monica, magandang hapon. Bilang bahagi ng paunang pagsisiyasat ng Department of Justice ay ininspeksyon ng mga piskal ang dalawang magnetic lifters na umano'y pinagtaguan ng shipment ng shabu na tinatayang nagkakahalaga ng 2.4 billion pesos sa Manila International Container Port o MICP. Pinangunahan ni DOJ Assistant State Prosecutor Mary Jane Sitat ang naturang investigasyon. Nag-ugat ito sa reklamong inihain sa DOJ kaugnay sa drug smuggling laban sa importer ng mga magnetic lifter na nakumpiska sa MICP Agosto 7 noong nakaraang taon. Isang Vedacio Cabral Barangel na may-ari ng Vekaba Trading ang umano'y consignee ng mga magnetic lifter na galing pa sa Malaysia. Sa inisyal na investigasyon, lumabas na may bigat itong 500 kilo ngunit nang muling siyasatin ng mga tauhan ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ay may timbang na lamang ito na 355 kilos. Paglabag sa Section 1401 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang reklamong inihain laban sa mga naturang importer. Misdeclared ang mga naturang kargamento at unang sinabing door frame sa mga ito nang ipasok sa bansa. Monica, una nang nagsagawa ng inspeksyon ang DOJ panel sa GMA Cavite kahapon kung saan nasa batrin ang 4 pang magnetic lifters na umano'y ginagamit din sa kalakalan sa illegal na droga. Kasama sa mga inihabla dito si dating Customs Commissioner Isidro La Peña at ilang tauhan ng BOC, PNP at PDEA. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat sa iyo, May Bermudez. 3 Pinoy ang kinasuhan ng Federal Grand Jury sa Phoenix, Arizona dahil sa pandaraya sa pagbebenta ng imported na mga alahas. Kinilala ang mga akusado na sina Mency Remedyo, Oliando Abellanosa at Ariel Adlawan Canedo na nahaharap sa mga kasong international fraud at money laundering. Batay sa ulat ng US Department of Justice, inaangkat mula sa Pilipinas ang mga alahas na may disenyo at estilo ng Native Americans at pinalalabas na gawa ito ng mga American Indian. Hindi pa man opisyal na idinideklara ng Pag-asa ang pagpasok ng tag-init pero ramdam na ang mainit na panahon sa iba't ibang panig ng bansa. Ngayong umpisa na ang tag-init, anong mga sakit nga ba ang nauuso at paano natin ito maiiwasan? Ito ang balita ni Aiko Miguel. Kapag tag-init, may 6S na sakit na nauuso ayon sa Department of Health. Ito ay ang sore eyes o pamumula ng mata, sipon at ubo, skin diseases gaya ng rashes at butlik, sakmal ng aso, sunburn at sakit sa tiyan o stomach ailments. Nagkakaroon ng sore eyes ang isang tao kapag napasok ng virus o bakterya ang mata. Kaya't payo ng DOH, huwag kusutin ang mata kapag marumi ang kamay. Ang napabayaang sore eyes ay maaaring mauwi sa paglabo ng mata. Upang maiwasan ito, panatilihing malinis ang kamay. Laging maghugas matapos humawak sa maruruming bagay. Mabilis din anyang kumalat ang sipon at ubo tuwing summer. Paalala ng DOH, magpabakuna laban sa trangkaso, lalo na kung mahina ang resistensya. Tuwing tag-init, nauuso rin ang iba't ibang sakit sa balat gaya ng sunburn, pigsa, an-an, buni at hadhad. Kasama na rin dyan siyempre yung sunburn or yung heat stroke na direct na effect ng init. Yung oras na kainitan
yung alas 10 hanggang alas 2 ng hapon. So yung skin diseases natin dumadami rin, mga fungal infections, kung laging pawis and then hindi tinutuyo yung balat. Sa panahon din ng tag-init, nakakapagtala ang DOH ng maraming kaso ng sakmal o kagat ng aso. Pinaaalalahanan ang mga magulang na bantayan ng kanilang mga anak at huwag palapitin sa mga aso at pusang walang bakuna kontra rabies. Kadalasan din kapag summer, maraming nagkakaroon ng stomach ailments na dulot ng food poisoning. Ayon sa DOH, may mga pagkain na kapag summer ay madaling mapanis sa tindi ng init ng panahon. Pag yung pagkain na iiwan sa mainit ng matagal, pagkatapos nagkakaroon siya ng mga mikrobyo, maaari tayong magkasakit, nagkakaroon ng diarrhea, ng pagsusuka, at nagiging cause din ito ng pagkaka-ospital ng marami nating kababayan. Paalala ng DOH upang maiwasan ang lahat ng mga ito, panatilihing malakas ang resistensya ng katawan. Huwag kalimutang uminom ng bitamina lalo na ng vitamin C. Uminom ng tubig 6 hanggang 8 baso araw-araw. Magsuot ng light-colored cotton clothes at maglagay ng sunblock kapag lumalabas sa arawan. Laging magdala ng panangga sa init gaya ng payong at sombrero. Panatilihing malinis ang lugar at maligo araw-araw. At umiwas sa matataong lugar at magtakip ng bibig at ilong kapag may sakit upang hindi na makahawa pa sa iba. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Manila. Ilang araw nang nagliliyab ang lupa sa isang bakanting lote sa Magallanes, Agusan del Norte. Kaya naman magsasagawa ng pagsusuri ang Department of Energy at Department of Science and Technology upang alamin kung ano ang pinagmumulan nito. Ito ang balita ni Raymond Octobre. 4 na araw nang nagliliyab ang isang bahagi ng bakanting lote dito sa Magallanes, Agusan del Norte. March 5 nang madiskubre ito ng mga trabahador ng ginagawang tulay sa lugar. Matapos silang magdaon ng isang tubo sa lupa, bumulwak ang tila kumukulong tubig na may kasamang bato at buhangin. Pinaniniwalaan ng mga residente na may natural gas sa ilalim ng lupa, kaya nang sindihan ito ng isang residente ay nagliyab ito. Yung taga-ADPIL para bang nag-drilling yung tubo. So doon sa tubo naman dumaan yung tubig na lumalabas. Yun, doon rin nagumpisa ang pag-apoy, kasi inanunan. Nag-ignite, may nag-ignite man, so sumiklab yung kalayo. Ayon sa lokal na opisyal ng barangay poblasyon, ay nakatakdang pumunta dito sa lugar yung mga kawani ng Department of Energy at Department of Science and Technology upang i-test kung anong uri ng natural gas ang lumalabas nga dito sa lugar. Bagamat medyo nabahala, masaya si Kapitan Trifunio Costan kung sakaling ma-develop ang lugar, maraming investor ang posibleng mamuhunan sa kanilang barangay. Ano kami sa gobyerno kung ano ba dapat gagawin namin, kung may government ba na mag-finance ba, ano bang gagawin namin. Kaya nga, masaya kaming mga barangay council at ang kapitan. Para naman ito sa mga taga-barangay poblasyon. Ayon naman sa residenteng si Alejandro Abuga, hindi na umano bago sa kanila ang pag-apoy ng lupa dahil mahigit 30 taon na ang nakakaraan ay nagliyab din ang naturang lugar. Ang ikinababahala lang niya ngayon ay sobrang laki ng apoy. Sa una, daanan na siya na ay methane gas, o na ay musiga, methane gas. So dili na namo bago sa amo din ang lugar. Kato nga panghitabo, dako na gid siya nga kuan kalayo mo nang ang uban nabaguhan mo nang nagpanik ang uban. Sa ngayon, inaantay na lang ng lokal na pamahalaan ang resulta ng isasagawang testing ng DOE at DOST. Nilagyan naman ng kordon ang lugar upang hindi mapasok ng mga tao. Raymond Octubre, UNTV News and Rescue, Agusan del Norte. Isang Filipino-Taiwanese radio program host ang nagbibigay ng impormasyon sa mga overseas Filipino workers sa Taiwan sa pamamagitan ng kanyang programa sa radyo. Ito ang balita ni Amiel Pascual. Isang weekly radio program sa wikang Filipino ang napapakinggan sa Taiwan Airwave na naglalayong maghatid ng impormasyon at tumugon sa mga katanungan ng ating mga kababayan sa Taiwan. Ang radio host na si J. Rose Ho, o mas kilala bilang Kaibigang J, ay pinanganak dito sa Taiwan. Ang kanyang nanay ay isa ring dating OFW bago naging immigrant sa Taiwan. Para sa foreign workers na nagtrabaho dito sa Taiwan. Yes, kasama na doon yung mga new immigrant. Mostly, kaya ako nagsasalita rin ng Chinese kasi meron din nakikinig sa aking
employer or agency broker. Ang programang Feel at Home Ka Dito ni Kaibigang Jay ay nagsimulang sumahimpapawid noong February 2016 sa pamamagitan ng Taiwan Broadcasting Corporation. Kaya ginawa ko 4 na segments. Una, yung introduction, yung mga updated na anong nangyari, yung nakita kong latest news, yung mga gusto ko ikwento. Kaya natutuwa rin ako ginagawa ko to. Second segments ko is yung Taiwan Taiwan law. Tapos pangatlo is news. Yung mga news na latest news about migrants, especially sa migrants. Tapos yung sa uli, yun nga, Mandarin lesson. Ayon kay Jay, nakatulong sa kanyang dati niyang trabaho sa Ministry of Labor Help Hotline na 1955 upang mas may paliwanag niya sa kanyang programa ang labor law sa ating mga kababayan at kung paano ang dapat nilang gawin sakaling may mga problema sila sa trabaho. Dahil sa radio program ni Jay ay may mga kababayan tayong nabibigyan ng solusyon ng kanilang mga problema sa pamamagitan ng pagsulat sa kanya. Recently, sabi niya sa akin, pwede ba daw silang manganak dito sa Taiwan? Sabi ko, pwede naman. Ang masama nga yung nabuntis ka tapos papaalisin ka, papagpirmahan ka ng tawag dito, ng letter. Kasi meron ka naman, meron kang rights. Kasama tayo sa Taiwan Labor Standard Law dito sa Taiwan. Kaya you are allowed to have tawag dito, manganak, mabuntis, manganak dito sa Taiwan. Bahagi rin ng programa ni Jay ang pakikipagkwentuhan sa mga kababayan natin sa Taiwan na tumutulong upang mas maipakilala sa mga Taiwanese ang ating bansa. Umaasa si Jay na sa pamamagitan ng kanyang programa ay mas marami siyang matutulungang mga Pilipino. Amiel Pascual, UNTV News and Rescue, Taiwan. Tampok ngayong araw ang search for the biggest and sweetest strawberry bilang bahagi ng month-long celebration ng Strawberry Festival sa La Trinidad, Benguet. Mula sa Baguio City, ito ang balita ni Grace Doctolero live. Yes, Grace. Yes, Monica, magandang hapon. Inaasahang lalo pang makikilala ang strawberries ng Benguet at mapapangat pa ang ekonomiya nito matapos na ipakita ng 49 na strawberry Municipal Park ngayong araw. Kabilang dito sa mga uri ng strawberry na kung tawagin ay Charlie, Summer Angel, Kingsberry at Winterdawn. Nagwagi sa Charlie category ang entry number 7 ni Jason Edwas na tumimbang ng 570 grams. Yes ma'am, kasi alam namin na yearly meron siya na patimpalak. Common din ma'am yung ginagawa naming mga farmers bago tamnan, kinukondisyon namin yung lupa. Nilalagyan ng mga pinatagal na dumi ng manok, ganun. Compost, ganun. Yun lang. Nanalo naman si Martha Bolangan sa Sweetest Strawberry Open category na may 9.63 bricks. Si Jonah Dicang naman ang tinanghal na kampyon sa Biggest Strawberry Sweet Charlie category. Silang tatlo ay nanalo ng tig 5,000 piso bilang kampyon sa Search for Biggest and Sweetest Strawberry. Ayon kay Mayor Romeo Salda, isinasagawa ang patimpalak na Search for Biggest and Sweetest Strawberries na mas marami ngayon ang nakilahok sa participants kaysa noong nakaraang taon. Search for biggest and sweetest strawberry is for our farmers to be encouraged and to be inspired on their strawberry production. We know that mahirap yung pagkuha ng strawberry production, so kahit na ngayon lang na strawberry festival and may program ng local government unit for search for biggest and sweetest strawberry. Dati 18 tons per hectare, ngayon 16 tons per hectare, so we need to have a new seedling to increase the production of the strawberry farmers.
Monica, hinimok din ni Salda ang mga magsasaka upang dito ay malalaman at mapag-aralan kung anong variety ang higit na bibigyang pansin para maparami. Ito ay isang paraan din para mapataas ang ekonomiya at mapalaki ang produkto na ipinagmamalaki nilang strawberries. Sa ngayon ay ongoing naman ang flower arrangement contest ng 14 na kalahok. Sa flower arrangement contest ay kasama pa rin dito ang strawberries. Monica, all year round ang pagbubunga ng strawberries sa La Trinidad na depende rin sa pag-aasikaso sa mga technology na kahit nasa greenhouse ay nagbubunga ito ng mainam. At munang balita live mula dito sa La Trinidad, Benguet. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Grace Doctolero, live mula sa Baguio City. Sarap na strawberry. Oh. Tamang-tama this weekend sa mga kababayan natin aakit ng Baguio. Uy, Happy International Women's Day. Yes, happy Mabuhay ang mga kababaihan. Correct. Kaya pala girl power tayo. At yan po ang nagkikabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. Magandang gabi.